1999, graduating student ako sa may UPLB, University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Hindi ko nasasabihin kung anong course ko. Basta, graduating na ako niyan. By the way, ako po pala si Rico. Pamilyadong tao na po sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko, isang karanasan nung ako'y nag-aaral pa nga po, dyan sa may UPLB. Taga-Calamba po ako that time. At araw-araw kapag may pasok po ako, talagang bumabiyahe pa ako ng siguro mga 30 minutes to isang oras, depende po sa traffic. Para po makapag-aral, para makapasok. Kapag hapon o gabi na po ang uwi ko, lagi po akong bumibili sa paborito kong tindero ng mani. Si Mang Ipe. Mahilig talaga kasi ako sa mga mani. Basa man yan, tuyo, adobo o kung ano-ano pa. Pero yung tinda kasi ni Mang Ipe, heto po yung mga adobong mani. Yung may mga sili, yung may mga bawang tsaka asin, tapos mamantika. Tapos yung nilalagay sa kulay brown na papel, yung tigli 5 piso o kaya naman 10 piso. Tapos manghihingi ka ng ekstrang bawang sa itaas. Ah, ang sarap niyan. Alam niyo yan. Kung tutuusin, gusto kong araw-araw bumili noon. Ibang-iba kasi ang timpla at lasa ng lutong mani ni Mang Ipe kumpara sa mga ibang nagtitinda noon. Sa kanya may kakaibang timpla, may kakaibang sarap at may kakaibang anghang. Kaso nga lang, tuwing hapon hanggang gabi lang siya nagtitinda ng mani. Kaya yun lang talaga ang pagkakataon ko para makabili sa kanya. Isang gabi po noon, nalito ko nito sa pag-uwi. Yung isang tropa kasi, inaya ko sa inuman. Ako kasi noon, malakas din akong manginginom. Hindi ako tumatanggi sa mga inuman, lalo pat nung mga panahon na yon, sureball na akong gagraduate. Kaya ako, kailangan ko rin naman mag-happy-happy, no? Masyadong pag-aaral at mga pag-i-effort ang ginawa ko noong mga nakaraan. Kaya dapat, alam mo na, enjoy din. Ini naman po namin noon. Malapit lang din po sa may school namin. Sa may bandang Los Baños lang din po. 12:00 ng gabi ay natapos na kami. Sakto't nag-aabang na ako ng jeep pabalik ng Calamba noon. Nang maya-maya, nakita ko si Mang Ipe. Tulak-tulak ang kariton ng kanyang mga mani. Natuwa naman ako. Sakto, Mang Ipe. Pabili naman po ng mani. Nako, iho. Nahuli ka na. Ubus na. Yung ngiti ko, bigla na lamang nawala. Napakamot na lang sa ulo. Ay, sayang naman. Kanina ko pa po gusto tumikim ng mani nyo eh. Gusto mo hotdog ko na lang, utoy? Baliw. Sira ulo ko talaga, Mang Ipe. Kahit kailan talaga napakaloko nyo. Iyo, mukhang lasing ka ata. Mabuti pa baunin mo to. Pamproteksyon. Nagtaka naman ako sa inabot ni Mang Ipe. Mga hilaw na bawang. Mang Ipe naman. Para saan naman to? Basta, ibulsa mo lang yan. Tililikuran lang ako ni Mang Ipe habang siya ay naglalakad papalayo tulak-tulak ang kanyang kariton. Ako naman kakamot-kamot lang ako noon. Wala ako nagawa kundi ibulsa ang bawang. Maya-maya, may dumating na rin pong jeep na papunta na Calamba. Agad naman akong sumakay. Konti lang ang pasahero noon. Hanggang sa maya-maya, meron pong sumakay na isang pasahero. Lalaki ito at hindi ko makita ang kanyang mukha dahil natatakpan po ito ng maskara. Medyo bigla naman akong kinabahan. Para kasing masamang loob ito eh. At hindi nga ako nagkamali. Bigla kasi itong nagdeklara na hold up daw. Walang kikilos ah. Hold up to. Manong ibaba mo. Ipara mo. Amin na mga gamit ninyo. Wallet ninyo, mga mahalagang gamit ninyo. Bilis! Tinutukan niya po ng kutsilyo yung katabi niyang babae. Ako naman, kinabahan ako. Natakot. Unang beses ko lang maranasan yun. Ako wala naman akong pera noon. Wala pa rin namang cellphone sa mga panahon na yan. Ang wallet ko nga noon ay pouch lang. Barya-barya lang. Wala ring mawawala sa akin kasi notebooks lang naman pati ballpen yung meron sa akin. Pinakita ko sa kanya na walang laman ng bag ko.
Inabot ko rin sa kanya ang pouch ko na wallet na ang laman ni 20 pesos lang tsaka mga barya. Anong nasa bulsa mo? Ilabas mo. Wala lang to sir, bawang lang to. Sabi ko ilabas mo, hindi ba? Paglabas ko, laking gulat ko na lamang nang biglang matakot at mapaatras yung lalaki. Nagtaka naman ako kung bakit ganun ang naging reaksyon niya. Nabitawan niya na nga rin yung babae. Ilayo mo sa akin yan! Ilayo mo sa akin yan! Lahat kaming nasa jeep ay nagkatinginan. Nagtaka. Ano baka kung meron sa bawang? Kaya ang ginawa ko, inilapit ko ng gusto sa kanya ang bawang. Nabitawan niya ang kutsilyong bitbit niya. Sinipa ko yun papalabas. Tapos, dinikit ko sa pisngi niya ang bawang at nakita ko na nasunog po ang kanyang balat. Hindi ko alam kung allergy ba siya sa bawang. Pero parang hindi eh. Parang mas malala pa. Parang nga nagbaga ang kanyang pisngi. Nagkaroon ng sugat. Natanggal na rin kasi ang face mask niya noong mga sandaling yon. Hindi! Masakit! Ilayo mo! Nagulat pa kami sa mga sumunod na nangyari. Tinabig niya ang kamay ko at mabilis siyang tumalon sa labas ng pinto ng jeep. At walang ano-ano, nagbago papunta sa isang malaking itim na ibon. Hindi kami makapaniwala lahat na sakay ng jeep. Akala ko lasing lang ako noon. Pero hindi. Lahat ng mga kasama ko sa jeep, nakita rin yun. Agara naman pong pinaandar ng jeep na driver yung sasakyan niya. Takot na takot kaming lahat at hindi makapaniwala. Nang makarating kami sa mataong lugar ng Kalamba, bumaba kaming lahat. Hingal na hingal kami. Hindi kami makapaniwala. Lahat kami ay walang naging kasagutan doon sa nangyaring yon. Totoo ba yun? Isang tao naging ibon? Pero importante walang nangyaring masama sa amin. Nakauwi kami sa kanya-kanya naming mga bahay nang ligtas at hindi nasaktan. Kinabukasan naman po, wala kami nitong pasok sa eskwela. Pero ako, nagpunta pa rin po ako ng UPLB. Alas 6 po hinanap ko talaga si Mang Ipe. Sinabi ko sa kanya ang lahat na nangyari. Aba, natsyempohan mo pa talaga ang pagbibigay ko ng bawang. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Pamproteksyon yan. Pamproteksyon para saan po? Ano po ba talaga yung nangyari kagabi? Alam mo iho, sa mundo natin, marami talaga tayong mga nilalang na hindi akalaing totoo. Malamang ang nang hold up sa inyo ay isang aswang. Aswang po. Tama. Nararamdaman ko kasi kagabi na parang may panganib na malapit sa'yo. Nagkatotoo nga. Nakakatawa naman yung aswang na yon. Mga hold up may kutsilyo pang dala. Hindi na lang kayo inatake ng basta-basta. Ay nako, mga aswang talaga kahit kailan. Makikitid ang pag-uutak. Nagkwento pa po si Mang Ipe. Base sa kanya, dati raw siyang albularyo sa kanilang lugar, sa may San Pablo City. Pero sa mga panahon na yon, retired na raw siya dahil may edad na raw siya. At ang pagbebenta ng mani, yun na lang daw ang pinagkakakitaan niya. Kasi ang pagiging albularyo, medyo hindi raw masyadong pinagkakakitaan ng pera. At isa pa, masyadong delikado. Ilang ulit na raw kasing nalagay sa alanganin ng buhay nila, ng mag-anak nila, nang dahil nga sa pag-aalbularyo. Pero kahit na ganoon, marami pa rin daw siyang kaalaman na binabaon sa mga karanasan niya. Malaki ang pasasalamat ko kay Mang Ipe. Kasi kung hindi dahil sa kanya, malamang may nangyari ng masama sa amin noong gabing yon. Lalo pa doon sa babaeng unang tinutukan ng kutsilyo. Nakakatawa nga Kasi aswang na nga siya tapos nang hold up pa siya. Sana hinaras na lang niya kami. Buti na lang tanga siya. Buti na lang talaga. Tinanggap ko yung bawang na bigay sa akin ni Mang Ipe. Totoo ang mga aswang. Nandiyan lang sila sa paligid. Siguro ngayon matatalino na sila kasi wala na tayong nauhuli. Baka yung iba dyan, normal na rin pong mamuhay. Baka yung iba nakakasalubong nyo.
nakakangitian nyo, o malala, baka kakilala o kaibigan nyo pa. Anyway, importante, walang nangyari sa aking masama. Dito ko na po tatapusin ang kwento na ito, Sir Paul. Sana po mapili ninyo. Shoutout po sa mga estudyante ng UPLB dyan. Batch 1999.